Magandang araw ng Sabado mga kaibigan, August 10, 2024. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon, pero bago natin yan ipagpatuloy kaibigan ko, please huwag po muna kalimutan mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe at pahit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Ito po nga binabantayan natin ng mga nakaraan na si Typhoon or Bagyong Maria mga kaibigan ay tuloy na nga pong nakalayo, no? At kung kitang-kita nyo naman sa ating pinaka-live radar, kahit lumakas na po ito, nasa 110 km per hour na po kasi ang lakas ng kanyang hangin ngayon. May bugsong pumapalo naman sa 130 km per hour pa northwestward sa bilis po na 15 km per hour. Pero ang kagandahan at good news mga kaibigan, nasa malayo po ito at wala pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. So ang nakaka-apekto ngayon sa atin mga kaibigan ay ito pa rin pong southwest monsoon or hanging habagat, no, na nag-a-attract po or nag-a-attract ng mga cloud cluster na posibleng pumasok sa ating bansa. So narito po yung mga lugar na apektado nitong hanging habagat mga kaibigan, at titignan din po natin kung may mga bantaban ng panibagong bagyo papasok dito sa ating par, no, or mga low pressure area at cloud cluster. So sa area po ng Ilocos Region mga kaibigan, Zambales po at Bataan din po mga kaibigan, maulap po na kalangitan ang mararanasan ngayong hapon po at pagdating naman po sa gabi, mga isolated light rains mahina hanggang sa posibleng paglakas po ng pag-uulan. Nararanasan po natin yan mga kaibigan, no? Tuwing hapon po yan mga kaibigan, yung isang bugso, no? Minsan tumatagal din po yan, no? Pinakamatagal na po, no? Mga 30 minutos po mga kaibigan. Kaya naman kung lalabas kayo sa hapon, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang pag-uulan. Yung impact po nito mga kaibigan kung sakasakali pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang mga kaibigan, sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, kasama na rin po ang ilang bahagi ng Western Visayas, no, maulap din po na kalangitan. Ang mararanasan dyan, merong mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa gabi dahil po sa southwest monsoon. So etong southwest monsoon mga kaibigan, nakita nyo naman habang tumatagal, nakikita natin parang lumalakas yung kanyang pagpaulan pagdating po sa hapon. Nag-a-attract din po ito, no, or humahatak po na mga cloud cluster sa labas ng par na posible naman pong maging active LPA. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa mga kaibigan ay apektado naman po ngayon ng localized thunderstorm. So marami nagtataka, no, kahit wala sa forecast weather condition ng mga lugar, may mga pag-uulan dahil po yan sa mga localized thunderstorm mga kaibigan. So asahan din po ang maulap na panahon sa hapon, mga isolated light rains to heavy rainfall pagdating sa gabi, at kapag magalakas po ang pag-uulan, mag-ingat po tayo sa banta ng magbabaha. Ganyan din po sa banta po ng mga landslide, no? Especially sa mga mountainous area, sa mga landslide prone area po mga kaibigan. So tignan natin mga kaibigan, ito bang si Typhoon Maria, no, ay posible bang yung direksyon niya ay bumalik papasok sa par, no? Mga kaibigan, napakalabo na dahil sobrang layo na po nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero nakikita pa rin natin siya sa map radar mga kaibigan. So, yung lakas nitong si Typhoon Maria mga kaibigan ay posibleng makabuo or magbuo po ng mga cloud cluster sa palibot po ng Philippine Area of Responsibility. And ayon na rin po sa pag-asa mga kaibigan, bago po matapos ang buwan ng Agosto, no, 1 hanggang 2 bagyo po ang posibleng pumasok, no, sa ating Philippine Area of Responsibility. So, mas maganda nakahanda po tayo, may bagyo man po o wala. So patuloy ko kayong i-update mga kaibigan, and please wag pong kakalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Sobrang importante po niyan. Maraming salamat at happy